binisita ko siya, wala eh, stroke, di ba? Ganun siya. Paglabas ko ng ospital, ng kwarto, mag-isa lang siya eh. Wala na si Ate Lizelle kasi, wala siyang asawa, patay na rin ang asawa niya. Wala eh. Nung umaalis ako, sabi ko, ayan ang Amalia Fuentes, sabi ko, my goodness, you know, yeah, billionaire, or millionaire, Amalia, ang laki ng pangalan, tapos nakita mo on her deathbed, parang nag-iisa. Hindi mo talaga dadalhin lahat eh, sa buhay. So parang gusto ko sabihin sa tao, parang wag na tayong mamroblema talaga sa buhay. Parang nandyan na yan. Maging masaya tayo dun sa meron tayo talaga. Kung ano man yun, kung meron ka 100 piso, baka bili ka ng soft drinks o baka bili ka ng tinapay doon, okay yun. May pamasahe ka, may trabaho ka, may konting kita ka, ayos yun. Kasi hindi naman pera lahat eh. Minsan kailangan natin mga mahal natin sa buhay, kasama natin. Hindi naman, minsan nagkakasala rin tayo, pero nagsisisi tayo, pinagsisisihan natin lahat yun. And at the end of the day, we're all gonna go, let's just be happy and be kind, always. Don't spend your time worrying about a lot of things na hindi mo nakikita yung mga essential talaga sa buhay. Well, of course, we need money. It's also important to dream. May mga pangarap talaga na hindi mangyayari because hindi nakatadhana sa atin. So, pag hindi mo yun nakuha, kang panghinaan sa buhay because life is more than that. I remember when I watched a movie entitled Bruce Almighty. Doon kasi nagrereklamo si Bruce Nolan, si Jim Carrey. Nagrereklamo siya about life kasi it seems like God is speaking on him na sinasabi niyang pinag-iinitan ako ng Diyos, ang lahat ng masasamang bagay nangyayari na sa akin. Bandang dulo, tinuturo actually ni God doon. Alam mo ba na yung mga blue-collared workers, yung mga nagtatrabaho na minimum, kami sa kanila, sila pa nga yung mga mas masasaya eh, kaysa yung mga taong mga mayayaman. Kasi at the end of the day, pagod na sila, they look up to God and say, thank you Lord. Nagpapasalamat sila sa kung ano yung meron sila. And then, mahimbing yung tulong nila because pagod sila na nagtrabaho. I always tell people about Matthew 16:26. For what will it profit a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Even if you gain everything in the world, but you lose something that is more important, which is your soul, then you gain nothing. Ang bigyan mo ng pansin is your soul. And paano mo bibigyan ng pansin yung soul mo? Trust Christ. Yun yung pinakamalaking bagay na gagawin mo. It's because when you have a relationship with Christ, you will be able to spend your life here on earth thinking about the future, which is your life after this. Sabihin, you will do things na nagmamatter sa eternity. So when you do that, then you are actually more concerned about your soul than anything else in the world. It always boils down to your relationship with God. That is what matters the most.